Ba, si Marupat kung may katanya ka daw. Sandar may tambal. Ano ba? Ano ba? Sige. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabina sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasalamatan natin ng Allah sa ating mga event ngayon, no? Ngayong araw na ito. Palagi kasi dapat nating pinapasalamatan ng Allah. Ito yung mga reason, isa sa mga reason kung bakit punong-puno tayo ng sakuna. Punong-puno tayo ng sakuna. Actually, kung pag-uusapan natin ng sakuna, talagang mahirap nating mapigilan ito sapagkat mas marami yung gumagawa ng mga fitna. So yan ay binanggit rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Katakutan ninyo ang fitna sapagkat ang fitna hindi niya lang matatamaan yung mga taong gumagawa ng mga pagsaway o pagsuway sa Allah, bagkus pati kayo na mga nag-iibada. Kaya mahalaga po ito. Kaya yung mga bashers ng mga ulama natin na nagbibigay ng payo kay Shaira online, huwag nyo po silang sawayin. Huwag nyo po silang i-bash. Huwag nyo po kaming i-bash sapagkat pinipilit lang din natin ng mga ulama natin na huwag tayong tamaan ng mga calamities. Nagkataon lang na nandito tayo sa Pilipinas, even yung dapat ay hindi na calamity, naging calamity pa. Halimbawa, itong kamakailan, tinamaan tayo ng early this year, tinamaan tayo ng El Nino. Tapos, panay tayo reklamo. And then, nung binigyan naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ulan, reklamo pa rin. So, yan yung binanggit ng mga ustaz natin kanina. Simula kanina ang pag-start natin kay Kaka Ustaz Narol Ahmad saka ni Kaka Ustaz Marhan at nung kapatid ko si Ustaz na sinabi nila yung patungkol sa aral at turo ng Islam. Pinaulit-ulit po ito. Kung mapapansin ninyo, may mga bagay po na napapag-usapan natin dito na uulit lang din. Kasi ang Islam talagang inuulit-ulit at nire-remind tayo palagi. Kasi tayo din naman kasi bilang isang hindi naman natin na bilang isang estudyante, ika nga, ay talagang nawawala tayo doon sa tamang gabay. Pero ang problema, kung iko-correct tayo tapos hindi pa tayo susunod and then imamasamain pa natin, yun yung isang problema na bagay na hindi dapat ginagawa ng isang tao. No? Bagay na hindi dapat ginagawa ng isang tao. Kanina napakaganda ng pagkakasabi patungkol sa mga fadail, mga kagandahan or kabutihan ng zaka. Zaka o sadaka, zakat, yung zaka natin na obligado at yung mga sadaka natin. Ang ganda ng pagkakabanggit, pagkakabigay sa atin na marami pala siyang benefits na makukuha yung kahit yung nagbigay ng zaka, hindi lang yun basta inaalis mo yung responsibility na binigay sa iyo ng Allah, kundi pati yung society at yung maraming tao na tutulungan mo. Okay? So yung mga calamities din, ganun din. Maaring ito yung mga solusyon. Yun yung inabanggit kanina na sinabi ng Allah na law kana ahlal qura amanu wattaqaw, kung ang mga tao sa isang lipunan ay maniniwala sa Allah at may takot sa Allah, la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard. Bibuksan namin, sabi ng Allah, ang mga biyaya namin mula sa kalangitan at kalupaan. Pero sa atin baliktad Dati hindi binuksan, reklamo. Bakit? Kasi sobrang init. So wala nang baraka mula sa lupa. And then wala pang baraka mula sa langit. Ngayon binuksan ng baraka. Sumobra kasi ang akala ng iba, kumaga sa yung takbo ng mundo ngayon ay nang dahil lang sa natural.
At hindi nila ito pinapasalamatan sa Allah. Yun ang isa sa mga reason kung bakit talamak sa atin itong natural calamities. At talagang hindi nakakapagtaka yan, yung mga ganitong klaseng calamities, kasi ang bawat isang, alam naman natin yung water cycle natin, and napakalaking buhos ng ulan nito. Kasi yung isang 1 kilometer square, 1 square kilometer, kung meron tayong 1 square meter, palakihin natin ng 1 square kilometer, naglalaman yan ng tubig ulan na umaabot yung bigat sa 100,000 ton. 100,000 ton. Kung yung ulap na dala-dala nung nakaraan na bagyo at yung mga susunod pang bagyo, approximately, pagpalagay natin, kasi yung normal na bagyo, umaabot ng 400,000 square kilometer. So, kung yun bumagsak, talagang expected mo na pagbagsak ng napakaraming tubig, parang planggana yan. Pag naglalaba ka, pag binuhos mo yan, wash out lahat ng dumi doon sa kung saan mo siya binuhos. Kung palalakihin mo yung planggana at nilagay mo sa loob, sa taas ng langit, at ibubuhos yan ng Allah ng isang beses lang, wash out pati yung mga tao doon sa ilalim. So, kumbaga, dahil yun sa ginawa ng Allah sa atin, na imamangkanupan, kumbaga, ito yung rizki ko, ayaw yung pasalamatan. Kasi ang mu'min, ito yung pagkakaiba natin, pagkakaiba ng mga mananampalataya sa hindi. Kung meron silang negative na mararamdaman, nagsusukur sila sa Allah, nagsasabar sila, and then sinasabi nila, ito ang pinakamainam na nagmula sa Allah. Kasi kung ano yung gusto ng Allah, yun ang ibibigay niya. At kung natanggap ng isang mananampalataya, natatanggap niya ng mabuti, hindi tinatanggap niya ito ng maganda. I mean, maganda ito para sa sarili niya. Yun yung iniisip niya. Tayo hindi, reklamo. Pag mainit, reklamo. Pag malamig, reklamo. Puro lang ang reklamo. Diba? Parang isang tao, pag may niluto, reklamo ka ng reklamo, baka palayasin ka sa bahay. Kaya ganun din sa atin, kung tayo, reklamo tayo ng reklamo, problema yun. Ang problema pa, damay-damay. Damay-damay yung nangyayari. Ano yung solusyon? Ang pinaka-solusyon dito is taubatan nasuha. Number 1 na solusyon dito, taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ang ibig sabihin ng taubatan nasuha, yung pagtatauba ng katanggap-tanggap na pagtatauba. So, paano yung pagtatauba ng katanggap-tanggap na pagtatauba? Kasi yung iba, easy-easy lang sa kanila, ang gulanta din muna inyabay. Ito, kasabihan ito ng ilan na narinig natin, labi-labin sa mga nguda. Gawin na natin to kasi taubatan mo. Ang daming ganito. Yung gulantad din ng kapya ginawag, taubatan mo. Labi sa mga nguda. Nowadays, madalas marinig mo yan. Taubatan mo. Yung iba naman, hindi rin taubatan. Yan mo, iyan to na naraka. Yun ang sinasabi ng ilan. Hayaan mo na ako, Ustaz, na hindi ako nagsasambayang. Hayaan mo na ako na hindi na ako sumusunod sa Islam. Mas okay na yung may tao sa neraka Jahannam, waliyadu billah. Pero nung Il Nino, mamula-bula yung ngalinin sa reklamo. Manay reklamo. Nasa lang ayuda. Lahat reklamo sa gobyerno. Ang dami ng reklamo. Ngayon, kung sasabihin, jambayan ka, tabi abo sa mga sulod ko ng mga babay, dandong ka pa, yan mo tumun, Ustaz, yan to na naraka. May napanood naman ni Surga, napanood din. Ginagawang joke. So, ang problema, ayon, kung gano'n ang klase ng tao, hindi na yung magtatawba. Bakit? Kasi tanggap niya na, nasa mindset niya na gusto niya na pumasok sa naraka Jahannam. Pero nagkaroon lang ng Il Nino na konti, reklamo na ng reklamo. Diba? May mga ganong klaseng tao. Pero, kung naririnig mo ito, kapatid, na hindi ka pa natatauhan,
mahalin mo ang sarili mo at maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa sarili mo at mahalin mo ang sarili mo at mahalin mo yung kapwa mo kasi nadadamay kami. Nakakadamay. Nadadamay yung mga maraming tao kasi habang ikaw ay bibigyan ng Allah ng parusa dito sa mundo, kasama yung mga kapitbahay. Kasama kung sino, yung kanina nabanggit, ang pinaka number one na highlight sa kanina na binanggit ng mga ulama natin, sa pagpatay at pagdanak ng dugo. Pagpatay at pagdanak ng dugo. Pedo po daan sa bar. Kasi ako yung ako yung saking ipakabanal. Ano yun? Ako yung ako yung nasa tama. Ayan. Dahil ako yung nasa tama, bahala na. Kung kami mo magilay sa muli. Ang advice sa atin ng mga ulama natin, no, hindi ganon. Ang Muslim, kailangan nagpapatawad tayo. Dahil yun ang katangian na dapat nataglayin ng isang mananampalataya. Na ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala tawwabur rahim. Nagbibigay siya ng tawba, pagpapatawad at mahabagin, maawain sa mga tao. Ang tawbatun nasuha, huwag yung palaging bukang bibig na tawbatan mo. Kailangan bago pa mangyari sa iyo yung mga pagsuway na yan, gawin mo na. Iwasan mo na itong mga bagay na nakaka-udyok sa iyo na gawin ng isang hindi mabuting bagay o pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang tawbatan nasuha, pag-usapan natin ng konti, merong binigay Sheikh ang tafsir ni Ibn Uthaymin na may kondisyon, hindi ganun kadali. Nasabihin mo na lang, taubatan ko, and then, okay na yun. Hindi ganun kadali. May kondisyon, merong syurot. Kung ang sambayang, meron siya mga syurot. Ang sambayang kasama sa syurot niya, ang intensyon. Kailangan kang mag-abdas. Kailangan kang magharap sa kibla. Kailangan pumasok yung oras. Kasi kapag gagawin mo yan, ang hindi kompleto yung syurot na yan, yung kondisyon na yan ng pagdarasal, hindi matatanggap yung pagdarasal mo. Ngayon, yung tauba, meron din palang kondisyon. Ngayon, pag sinasabi mo, gusto ko, gagawin ko na lang ito, kasi manguda ko pa, bata pa ako, hayaan mo na gawin ko itong mga pagsuway na ito, kasi taubatan mo. Pero hindi mo alam kung ano yung kondisyon at hindi mo ginagawa, kasi pabaya kang tao, so kailangan malaman mo to. Kasi bago mo gawin yung isang bagay, kailangan alam mo kung paano mo i-erase. So, banggitin natin yung ilan sa binanggit na kondisyon sa taubatan nasuha. Kasi ito, palagi natin, actually, nababanggit natin ito kung mga nakaraan, kung maalala nyo. Banggitin na naman natin muli. Kasi kung iisipin mo sa natural calamities itong nangyayari, yes, natural calamities, pero ang Allah nagkokontrol niya. Nung mga nakaraan ba, ganito yung ulan natin? Hindi. Yung mga naunang mga ninuno natin, pag nakakakita sila ng ulan, nagpapasalamat sila sa Allah. Tayo, ang problema, pag umulan, nandun man may ulan. Ganun yung iba nandun man may ulan. Ganun kami naman. So ito, number one, ikhlas lillahi ta'ala. Kapag ka magtatawba ang isang tao, isipin mo na ito ay ginagawa mo para sa Allah. Para sa Allah. Tabiabo. Yung iba, labin sa mga nguda, maya sabab sa ayaw ng babae na crush ko, ng taong umiinom ng alak, hindi ko iinom ng alak. Nawas o kay ikhlas. Nalis o kay ikhlas. Kaya ka magtatawba, kaya mo i-remove, aalisin mo yung alak sa buhay mo dahil yung crush mo at gusto mong ligawan na babae ayaw ng umiinom ng alak. Masasabing tawba yon? Nagbago ka lang pero hindi ka nagtawba. Kung mamatay yung babae, umawala o bastidin ka, nandoon ka na naman sa isang case. Baka sumobra pa. Huwag mong tularan ng mga kufar.
Alam niyo mga kufar, lahat ng katuwaan nila, lahat ng move nila sa mundo, puro alak ang kasama nila. Puro alak. Pag celebration, happy, kailangan may alak. Pag malungkot, kailangan may alak para makalimot. Ha? Kung gustong matulog, kailangan may alak para makatulog. Kung gustong pagpalakas ng katawan, kailangan may alak. Lahat ng yan ay puros pagsira sa sarili. Ha? So, ang taubatun nasuha, kailangan may kondisyon. Ang pagtatawba ng ikhlas lillahi ta'ala, hindi para sa ibang tao. Hindi muna ako maninigarilyo, tabyabo, kung meron man sa atin, hindi muna ako maninigarilyo kasi ayaw nung kapitbahay, ayaw nung tatay nung kasama ko doon sa masjid, ayaw niya na yun yung may anak na maganda. Walang ikhlas doon. Natatanggal yung ikhlas. So kapag ka-ikhlas, ang ginagawa ng isang tao, kaya ako gusto kong magtawba dahil alam ko ng Allah ang magbibigay sa akin ng tawba. Tawbatun nasuha. Ikhlas lillahi ta'ala. Pangalawa, an-nadamatu anidham. Ang pagsisisi mo doon sa iyong kasalanan. Katulad nung nabanggit natin kanina, proud pa siya na sabihin niya, yadamonto mo i-adentaw na naraka. Mas mabuting meron tao sa naraka kasi kung palagi lahat tayo mag-iibada, susunod sa Allah, mapupuno na yung surga. Yung dyan na mapupuno na yan. Mas mabuti nang hayaan nyo na ako kasi para may tapon ako sa naraka, para meron namang tao doon. Waliyadhu billah. Na kung tutuusin, kahit na itapon ng lahat ng tao sa impyerno, sasabihin lang sa atin ng naraka jahanam, kulang pa. Itapon nyo pa kung sinong gusto nyong itapon sa naraka jahanam, kulang pa. Hindi na bubusog yan. Ha? Kaya kung ganun ang mentality mo, mindset mo, magbago ka na. Ha? Ibig sabihin, pagsisihan mo yung isang bagay na yan na kailangan nandoon sa puso't isipan mo na tinatanggap mo na mali yung ginawa mo. Sukran. Nagsisisi ka. Kasi kung hindi ka nagsisisi, baka mamaya binago mo nga yung sinasabi mo pero mamaya ipagdakwa mo pa. Ay, na-try nyo ba yung ganito? Nagawa mo na ba yan? Bata pa kayo, pwede nyo na magtaubat lang kayo. Yun ang mali. Pangatlo, ikhla fil hal. Tatanggalin mo yung hal mo. Yung situation mo yun, tatanggalin mo. Sabi ng mga ulama natin, paano bang magtanggal ng ganong klaseng bagay, yung situation mo na yan? Kung halimbawa, kasi ang mga kabair napakarami, mga malalaking kasalanan, bagitin natin. Ilan dito yung pagpatay? Ka-level niya yung paglaban sa magulang. Ka-level niya yan. Yung pagpatay, paglaban sa magulang, magka-level. Pag-inom ng alak, magka-level. Pag-zina, magka-level yan sila. Now, yung mga malaki na yan, tanggalin mo na yan sa buhay mo. At marami pa. Yung shirk. Yan, yung shirk, nilalabas ka sa Islam. Nabanggit din kanina. Yan yung isa sa pinaka number one na reason kung bakit tayo palaging merong sakuna dahil sa mga shirk. Yung nabanggit ni Kaka-Ustaz Marahan kanina na sa island, pagdating namin doon, hindi ko alam na meron palang mga nakalibing doon sa taas na yun. Nakala ko pinupuntahan kasi nakikita mo lahat. Overlooking ang lahat ng nasa paligid mo. Yun pala, may libingan doon sa taas. Sinabihan ako nung kasama namin, Ustaz, di ba kayo ni Ustaz Angeles yung nagtanggal ng tampat? Yung tampat dyan, tanggalin mo. Sabi ko, kung hindi ako natuluyan doon, dito matutuluyan ako. Yun yung sabi ni Kakamaran kanina, magsabil lang kita nyo. Yan yung mga tao doon. Paglalaban nila yung ganong klaseng shirk. Kasi naka-mindset sa kanila, hindi shirk yun. So, hindi sila magsisisi. So, yun, ikhla. Ibig sabihin, tanggalin mo. Ang ibig sabihin ng tanggalin, alam mo yung damit? Pag tinanggal mo yung damit, wala na sa katawan mo.
pag tinanggal mo yung mga amal, yung mga gawain na hindi maganda, ibig sabihin wala na sa katawan mo. Ibig sabihin, pag tinanggal mo yung pag-inom ng alak, huwag mo na gawin ulit. Kasi tinanggal mo na. Tinanggal mo na, wala ka ng connection doon, nandoon na, naiwan mo na. Ibig sabihin, talagang yun yung taubatan na suha. Ha? Na kapag ang isang tao, nakakalungkot, kapag hindi niya ginawa yun, tigilan natin yung sinasabi natin na taubatan mo, kaya hindi ka nakakatauba. Pangapat dito ay azimu ala Allah yaud. Kailangan wag mo nang balikan yung ginawa mo. Pagkatapos mo siyang tanggalin na parang damit na marumi sa iyong katawan, tinapon mo, wag mo nang balikan. Wag mo nang kunin, wag mo nang pulutin. Wag mo nang pulutin. Yung maduming kasalanan na yan, wag mo nang pulutin. Kasi yung iba, pinupulot pa nila. Paano nila pinupulot? Pag nahubad na nila yung kasalanan nila na yun, minsan pupunta sa mga, halimbawa, pag inom ng alak, minsan pupunta doon sa mga kasama niyang umiinom ng alak kapag umiinom sila ng alak. Di ako mo nang mag-inom. Di na kasi tinigilan ko na yan. Pero pag nilagyan mo ng isang baso dyan, ikaw na bala, inumin mo, hindi. By tendency na baka gawin mo ulit. Baka isuot mo ulit yung tinanggal mo ng marumi. So, ibig sabihin, wag mo nang gawin yun. Kailangan meron kang paninindigan na hindi ko nagagawin yung ganitong klaseng kasalanan. Kahit na ikamatay ko pa. So, ganun yung dapat na isang tao. Panglima, ang takunu taubatan fi zaman al-imkan. Kailangan yung tauba mo ay kung saan yung time na dumating sa iyo yung kasalanan na yan. Kasi normal tayong tao, hindi natin masisisi. May nagkakamali tayo. Wala tayong sinasabi na hindi tayo nagkakamali. Hindi natin sinasabihan. Pero magkakaiba-iba lang tayo. Yung pag-aaral, yung ganito sa ginagawa natin, meron lang tayong hindi nagagawa na sobrang laki kasi napag-aralan na natin. Maaaring magkamali tayo pero nagkakamali lang sa atin yung mga maliliit na bagay. Pero yung mga malalaki, nakakalabas ka na sa Islam nang hindi mo alam, hindi na natin nagagawa yan. Inshallah ta'ala, hindi na natin nagagawa kasi nakuha na natin. Yung shirk pala, ganito, hindi ko na nagagawa yan. Pero yung iba, akala nila, maliit lang. Kapwasambon. So, yun yung solusyon dito. So, kapag may nangyari sa atin na pagkakamali, agad-agad tanggalin natin pag naalala mo. So, yan, hindi po yan built-in sa tao. Kailangan mong sanayin yung sarili mo, turuan mo ang sarili mo na kapag may nagawa kang mali, pilitin mo talagang tanggalin. Kasi hindi mo natuturuan minsan yung sarili. Hindi yan, wala yan sa'yo. Pero kailangan mong turuan ang sarili mo na huwag nang gagawin yung mga bagay. Pag may nagawa ka, automatic tanggalin mo. So yan yung ginawa, yan yung binanggit ni Sheikh Uthaymin. So yun yung mga kondisyon na yun. Actually, may mga iba pa na nagsabi na may mga iba pa dito. Like for example, mayroon kang nagawang kasalanan, nanuntok ka ng tao o nagnakaw ka, kasama doon sa kondisyon na ibabalik mo yung hak nila. Kung nagnakaw ka, kailangan kasama doon sa kondisyon na ibalik mo yung hak nila. Kung nanuntok ka, kailangan ibalik mo yung hak nila. Paano yung hak nila? Pupuntahan mo sila. Ang pinakamahirap dito, yung panlilibak. Paano mo ibabalik yung hak ng nilibak mo na tao? Paano mo ibabalik yun? Paano mo, yung tao na nilibak mo ng paulit-ulit, paano ka magtatawba? Tumudi mamlibak itaw. Mahirap. Mahirap siyang gamutin. Mahirap siyang itawbat sa sarili mo. Kung ang kondisyon na yon, tatawbat sa iyo ng Allah, ang problema sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, sisingilin ka ng mga taong nililibak mo.
Sisingilin ka ng mga taong ninakawan mo nang hindi mo binalik yung hak nila. Ha? So, idua natin sa Allah na yung ganong klaseng mga gawain natin ay mawala. Lastly, bigyan ko kayo ng kwento. Ito na kwento ko nung the other Friday. Na-post ko rin sa Facebook, na khutbah ko to. Yung kwento ni Ibn Malik. Doon sa si Ka'ab Ibn Malik patungkol sa isang sababun nuzul. Si Ka'ab Ibn Malik, sabi niya, nakwento niya ito after ng ilang taon. Na sabi niya merong bumaba na ayatan para sa akin at sa tatlo kami, sabi niya, may mga kasama pa ako. Si Ka'ab Ibn Malik, si Hilal Ibn Umayyah at saka si Murara Ibn Rabi'. Tatlo sila. Pero si Ka'ab Ibn Malik ang nagkwento nito, no? Sabi niya, isang araw, sabi niya, tawag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng jihad, ng gazwa sa Tabuk. Gazwa to Tabuk. Sabi niya, announcement, lahat ng lalaki hindi pwedeng hindi sumama. Inobliga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, obligado kayong sumama. Lahat ng lalaki obligadong sumama. So si Ka'ab Ibn Malik, that time sabi niya, mayaman ako, may pera ako, may dalawa akong kamelyo. Kung sa panahon natin ngayon, yung mga kamelyo, baka mga Hummer or mas mahigit pa, or Land Cruiser or mas mahal pa. Kasi ang kamelyo napakahalaga, mahirap hanapin. Mga mayayaman lang ang meron. Dalawa, sabi niya, meron ako nun. Ganun ako kayaman. May pera ako, may income ako, may business ako. Lahat nun. So sabi ni Ka'ab Ibn Malik, every time na i-announce yun, habang papalapit yung pag-alis ng mga taong, mga kalalakihan papunta ng Tabuk, araw-araw sinasabi ko sarili ko, mag-prepare ako. Suddenly, isang araw na lang pala, bukas aalis na, hindi pa ako naka-ready. So bumulong pa rin, sabi niya, yung syaitan, hindi, may dalawang kamelyo ka naman, pwede mong sakyan yan para sundan sila. Ganun pa rin. Talipanda. Pagsasa, walang bahala. Talipanda. Nakalimutan ko yung Tagalog ng talipanda. Pabaya. Ayun. Pabaya, si Ka'ab Ibn Malik, ito lang yung naging kasalanan niya na lumaki. So hindi nakasama si Ka'ab Ibn Malik, tatlo sila, ni Hilal at ni Murara. And then, naiwan. And then, nung nakalis na ang grupo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumating na sa Tabuk at hindi ko na alam kung nung nangyari. Dalawang uri ng tao, sabi niya, naiwan sa Madina. Number one, sabi niya, yung mga babae, mahihinang tao, may sakit, pilay, bulag, lahat, sabi niya, ng may mga PWDs na maaaring hindi sila makasama sa gazwa na yun sila ang naiwan, yung mga matatanda. Pangalawang grupo, yung mga malalakas na tao, mga malalakas na kalalakihan na mga munafik. Nagtawag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang grupo na ito, mga taong PWDs, walang kakayanan na sumama sa jihad, at mga munafik. So si Ka'ab Ibn Malik, nangangamba. Sabi niya, panuninggulang ko. Hindi na siya nakasunod. Nang dahil lang sa pagiging pabaya niya, pero hindi siya kasama sa mga munafik. Pabilisin natin ang kwento. Dumating ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakabalik sila. Pero sa awa ng Allah, walang gazwa na nangyari. Walang gazwa. Kasi ang gusto lang pakita pala ng Allah dito ay titingnan yung mga tao kung nandoon pa ba yung kanilang suporta sa Islam. Tinry lang ng Allah. Although, ang plano talagang may gazwa, pero hindi natuloy yung gazwa. Tatlong uri, sabi ng mga ni Ka'ab Ibn Malik, ang maaaring mag-udyok sa tao, bakit hindi siya sasama. Number one, dahil sa layo at hirap nagpagpunta sa Tabuk. Number two, dahil sabi niyang paparating na ang harvest time ng tamar. Harvest time, sabi niya, ng tamar, hindi kami makakapag-harvest kung nandoon kami.
So, ibig sabihin, yung mga mayayaman, sabi niya that time, iniisip na manunugi ako. Pero yung marami o lahat ng tao, sabi niya, nandoon lang, 3 lang kami na nandoon, natira. Ibig sabihin, lahat ng kahit mayaman sumali. Ha? Pangatlo, sabi niya, yung binanggit niya, na binanggit ni Ka'b bin Malik is, hindi ko maalala kung ano yung pangatlo. Bata importante, 3. Ha? Then, pabilisin natin yung kwento, dumating ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagbalik niya ng Madina, kasi tandaan niyo, sa Makkah wala pong nag-jihad. Ito yung, pag sinabi natin gazwa or may jihad, sa time na yan, lahat yan sa Madina. Sa time nang nasa Makkah sila, ibada, da'wa, lahat ng yan ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala pong jihad sa time ng Makkah. Sa Madina, dumating ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang grupo ng mga Muslim. Pero nakapila na ang mga tao ng mga munafik. Pumila sila. At lahat sila magpapalusot sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung mga malalakas na tao, yung walang kapansanan, bro. Pero mga munafik at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagdating niya ng Madina, hindi siya dumiretso sa kahit na saan mga bahay niya, sa mga asawa niya, pumunta siya ng masjid at nagtahiyatul masjid. Nakapila na yung mga munafik. 3 kami, sabi niya, hindi kami pwedeng magsinungaling. Dahil alam namin, sabi ni Ka'b bin Malik, na kapag nagsinungaling kami, alam ng Allah at sasabihin niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, at yung takot namin ay nadudoble. Kumaga nagsisi sila. Ha? Pero ang problema, hindi nila alam kung paano sila bibigyan ng Allah ng pagsisisi. Kumaga, hindi nila alam kung tatagapin na ba ng Allah sa kanila yung pagsisisi nila. Ha? So ngayon pumila, ya Rasulullah, sabi ng mga munafik, ya Rasulullah, may pilay ako. Ya Rasulullah, may emergency. Ya Rasulullah, hindi ko kaya ng time na yun kasi ganito. May lagnat. Lahat na nagpalusot. Isa-isa silang nagpalusot. Alam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung sinong mga munafik. Pero itong 3 ito, pumila. At alam nyo, sabi ni Ibn Malik, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay naka-smile pero galit na galit. Hindi pa rin siya nagpapakita ng kanyang shadid. Pero naka-smile siya sa amin pero galit na galit. So, ang pagsisisi nandun pa rin sa amin. At ang sanction ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at parusa sa amin, huwag kaming kausapin, iiwan kami, huwag kaming pansinin. Lahat ng yan, sabi ni Ka'b bin Malik, yan ang sanction sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala kaming makakausap, sabi niya. At yan ay nangyari, sabi ni Ka'b bin Malik, sa loob ng 50 days na straight. Pumupunta ako sa kaibigan ko, sabi niya, 2 tayong nag-Muslim. Yung best pa rin niya, 2 tayong nag-Muslim. Sa hirap at ginhawa, magkasama tayo palagi. Gusto niya lang makausap. Pero hindi pinansin ng taong yun. Bakit? Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanggap ng mga taong ito. Yung kasama niya na 2, may mahina at matanda sa kanila. Ya Rasulullah, pumunta yung asawa doon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, yung asawa ko ay mahina. Anong gagawin ko? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bigyan mo sila ng pagkain. Bigyan mo sila, pakainin mo, pero walang pansinan. Pero si Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik, pwede din naman pala yung ganun. Sabihin mo, magpalusot ka na sa Rasul. No! Kung yan ang sanction sa akin, ang tao ba ito na suwa, tatanggapin ko ito. Pero sa kabila ng yan, bilang isang tao, dumarating ang time, sabi ni Ka'b ibn Malik, na lumiliit yung mundo ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, nahihirapan ako sa buhay, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Sa simple lang na hindi pagsama sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nga ba kung titingnan natin, sa time natin ngayon na nandito tayo sa area ng Bangsamoro, meron tayong leader. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Sumunod kayo sa Allah, sumunod kayo sa Rasul,
at sa inyong mga leader. Ngayon, ang mga leaders natin, ano yung panawagan nila? Samahan nyo kami. Ito yung panawagan ng mga leaders natin. Now, kung meron magsasabi na hindi na yung obra sa panahon natin ngayon, ang dami mong hadis na babanggain, isa ditong babanggain mo, ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja ila safar salasa o kama qala sallallahu alaihi wasallam ay amiru wahid minhum. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang lumabas para mag-travel na 3 tao at sila ay lumabas, mag-declare kayo ng isang amir. 3 ha? Eh kung paano kung community? Paano kung Bangsamoro? Walang leader? Ha? Kung ang tanggap natin ngayon ay walang leader, so ano yung hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Babagayin mo yan. Abiyabo. Ha? Kung ang claim mo sa sarili mo ay hindi ka sumusunod sa leader, ay paano yung ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum na binanggit ng Allah, pati ang mga leaders natin ay kasama doon sa binanggit na yun. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata al-amir fakad ata'ani wa man ata'ani fakad ata Allah. Sino man ang sumunod sa inyong leader ay parang sinunod niya ako. Sinong sumunod sa akin ay parang sinunod niya ang Allah. Ganon din, may opposite. Sino man ang sumuway sa inyong leader, sinuway niya ako, at sinong sumuway sa akin ay sinuway niya rin ang Allah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balikan natin ang kwento ni Ka'ab ibn Malik. Gusto ko lang i-relate dito yung situation natin. Nang sa gayon na mahimasmasan tayo, na sampay sa guna banggihad tanuhon. Panawagan ng mga ulama natin yan at panawagan ng mga leaders natin. Dadtaman so kapanggihad tanuhon. Hindi tayo pa nag-end. Sabi nga nila, kakastep pa lang natin eh. Ha? So ngayon, kung sasama ka dito sa pakikibaka ng mga mujahidin o ng Muslim, dito sa area ng Bangsamoro, pakinggan mo itong nangyari kay Ka'ab ibn Malik. Ha? Si Ka'ab ibn Malik, hindi niya iniwan yung grupo ng mga Muslim. Nandoon pa rin siya, pero naging pabaya lang siya. So hindi siya sumunod. Habang sabi niya tumatagal, hindi ko na alam, sabi niya kung anong gagawin ko, sumasama ako sa jamaah, hindi pa rin ako napapansin. Kaya may one time, sabi niya, na nagsambayang ako at nandoon ako, sabi niya, sa bahay ko. Dahil sa sobrang lugmok ko at parang pinagtakloban na ako ng langit at lupa at sumisikip na yung mundo ko, doon na ako, sabi niya, nagsambayang sa bahay. At nakikiusap at nagsusumamo sa Allah na tanggapin yung taubat ko. Hindi ko na uulitin. At si Ka'ab ibn Malik that time pahirap na ng pahirap dahil ang solusyon niya lang para maibsan yung kanyang sama ng kanyang nangyayari sa kanya, hindi naman puot. Pero kumbaga sa ano, talagang nagdadalamhati siya sa kamaliang nagawa niya. At sanction ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi kausapin ito, hindi pansinin. Ang ginagawa ko, sabi niya, nagsasadaka ako. Kaya nahuubos ang yaman ni Ka'ab ibn Malik. Lahat ng damit ko, sabi niya, naibigay ko na. Lahat, sabi niya, ng yaman ko, ibinigay ko na. Yung kamelyo ko, ganun din, binigay ko na. Para lang, sabi niya, mawala yung taubatan na kumbaga ginagamot niya. Kanamay sa kita, pag uminom ka ng alak 40 days hindi matatanggap ang iyong pagdarasal. Ganun pala, hindi pala matanggap yung pagdasal ko, di akong jamayang. Si Ka'ab ibn Malik hindi, at yung mga sahabang yun hindi. Nagsusumamo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, napatawarin sila ng Allah. Yun ang ginawa ng tatlong ito. So, ang nangyari sa kanila ay nung parating na yung pag 50 days, sabi ni Ka'ab ibn Malik, ay dumating, sabi niya, ang mga sahaba. Nung dumating yung ayatan, yung ayatan na yun, na bumaba, sabi niya, mula sa Allah, itong sababun nuzul ng dahil sa amin, meron, sabi niya, nagpaligsahan. At nung nagpaligsahan, itong mga taong ito, sabi niya, na mga sahaba, paparating sa amin, meron, sabi niya, tao na napakabilis. Kumaga, paligsahan sila, meron sila, para lang iparating yung busra, yung good news. Ya ibn Ka'ab, busra, good news sa inyo, good news sa inyo.
Pero meron, sabi niya, napakabilis na pumunta sa akin, at yung pumunta sa akin, sabi niya, na nagsisisigaw, sabi niya, ya Ibn Ka'ab, may busra, ya Ibn Ka'ab, sabi niya, may good news ako sa iyo. At nung dumating, sabi niya, yung taong yun, nung marinig ko ang busra, nung marinig ko, sabi niya, ang good news na yun, nung marinig ko, sabi niya, ang good news na yun, hindi ko na hinintay, sabi niya, na marinig ko kung ano yung sinasabi niya, kundi nagsujud na ako kaagad. Sujud kaagad si Ka'ab ibn Malik. Dahil nung marinig niya na may good news sa akin, sabi niya, ito na yung good news na yun. Inaabangan ko to na good news na ibibigay sa akin ng ayatan or bibigyan ako ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito na yung araw na yun. Kaya sa sobrang galak ni Ka'ab ibn Malik, nagsujud siya, nagsujud syukur. Habang hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Ang problema, sabi ni Ka'ab ibn Malik, wala na akong damit na naiwan. Kaya nanghiram na lang ako, sabi niya, doon sa lalaking dumating. Kumaga, inubos na nila. Habang sila ay nakagawa ng kasalanan, inubos na nila yung gawain nila ng mga mabubuti para lang masigurado nila na matagal sila sa ganong klaseng kasalanan. So sa atin, hindi eh. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, uulit-ulitin pa yung kasalanan na yun at paulit-ulit pa ng paulit-ulit at saka imaman, sakali na kay mama na gravid ni sakitin. Sa kuna pang pagtawbat, yung problema, paano kung hindi tanggapin sa iyo ng Allah yung tawbatan nasuha? Paano kung hindi tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala tawbatan nasuha? May binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito banggitin natin, last na ito, na binanggit ng rasul ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ka'ab ibn Malik at sa kasama niya. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, sa surah At-Tawbah sa aya 117 hanggang 119. Pero itong kunin ko lang, itong nasa 118. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ard bima rohibu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamalapit na kahulugan, at para sa tatlong yun, silang tatlo na tumalikod ay naramdaman nila na pinagtakluban sila ng langit at sumikip sa kanila ang lupa sa kanilang ginawa, at wala silang naisip na gagawin kundi magbabalik loob lamang sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lang yung inisip nila. Ya Allah, taubatan ako ng Allah. Palagi nilang iniisip, taubatan ako ng Allah. Sa atin, opposite. Wala na akong kapatawaran. Sa kanila, hindi. Taubatan ako ng Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, thumma taba alayhim liyatubu. Inallaha huwa tawwabur rahim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala inalis sa kanilang kasalanan. Nang dahil doon, tinanggal ng Allah, sapagkat ang Allah huwa tawwabur rahim, nagbibigay ng kapatawaran at mahabagin. So kung meron tayong mga kasalanan na nagagawa, huwag nating isipin na ang Allah sumusuko na sa atin at hindi na tayo papatawarin. Palagi nating ilagay sa ating isipan na tawbatun nasuha. Huwag tayong sumuko katulad nung nasa kwento. Una natin ang aral yun at yung situation natin sa Bangsamoro. Huwag tayong sumuko sa binibigay ng Allah sa atin na kapatawaran. Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng taubatan nasuha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam.